Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Malaki ang problema nitong si kapatid na Marjay Marjay. po. Marjay. Oo. Sa kagustuhan niyang maging off-road ang dating talaga ng sasakyan mo, Opo. lalo kang nagkaroon ng problema. Problema. Bakit ba? Ano ba yung unang problema mo? Bali yung ano po, nakapiki na po yung gulong. Nakapiki? Nakapiki na po yung gulong. Saka hindi na po tama yung kain ng mga thread ng gulong. Kaya Pag- nagkakaroon ng problema. Trainee, idiretso mo nga muna yung gulong. Kasi pag sinabi mong nakapiki, nakaganon. Opo. Tama, no? Ano? Pagka nakasakang, Sakang pala ganon po, sakang. ang lakad. So, kung piki, ganon ang lakad niya. Hindi, sakang po pala, sakang. Sakang. Talaga, nakaganyan. Oo. Hindi, piki eh. Piki po ba Oo, yun? nakaganon eh. Piki eh. Oo eh. Pag piki, hindi pantay ang Hindi kain pa ng pala. gulong niyan. Hindi po. Na-experience mo na ba? Na-experience naman po yun. Makikita po lahat ng thread ng gulong. Medyo malayo. Malayo yung Sa pagkain. loob, mas mabilis na uubos. Opo. Sa labas, natitira okay pa. Ayan, Kaso sabi mo, naputukan ka na ng gulong dito. Opo. Tukan na ako ng gulong. Ayan, mga kapatid ha. Kaya ako po, hindi ko ginagawa yung paglilip na pinapatungan ko yung coil spring ng spacer. Pwede ang gagawin mo sa ibang mga ginagawa, yung lalagyan mo sa ibabaw ng shock absorber. Yung sa mga Montero, sa mga... Ito kasi hindi pwede dito yon na gawin. Yung maglalagay ka ng spacer sa ibabaw ng coil spring. Kasi ang mangyayari nga, yung suspension arm, sa halip na ganito yung level niya, gumaganon. Diba? Ito, pakita mo nga camera woman. Ayan, oh, tignan mo yung suspension arm nito. Oh. Nakasibat na po yan. Kabilaan yan. Kaya ang nangyari, yung normal na alignment ng suspension arm na kaganyan, gumanon na siya. So, naging matigas. Kamarjay, alika. Kumusta yung ano nito, yung ride nito kapag dumaan ka sa rough road? Medyo matagtag na po yan. Matagtag na. po. O, kasi wala nang laro yung coil spring kasi pinatungan sa ibabaw eh. May nabibili kasing rubber spacer pinapatong sa ibabaw. Tapos kung makikita niyo yung coil spring, sa halip na diretso ang coil spring, gumanon na siya. Kasi persado na yung coil spring. Tapos patagtag na nga. Opo. Ang delikado dito, yung bigla kang napasaldak ng matindi, hindi mo makokontrol basta sa manibela niyan. Ganun po. Oo. Ngayon, ano pa ba yung ibang naging problema mo? Bakit mo dinala dito sa amin? Papa-check up na po lahat yan. Para magagamit na. Kasi matagal po natin yan. Gawa nga po nung mga problema sa pangilalim. Yung pinagawa mo na yon. Ilang buwan ba to sa pagawaan? 6 months po yan eh. 6 months? Bakit naman months. tumagal ng ganun? Ayun ang hindi ko po alam. Oo. Ayun nangyari. Ngayon to, mga kapatid, ito kasi adventure. Sabihin ko adventure lang. Parang ganun, ano? Crosswind lang. Pero ang gagawin natin dito, ibabalik ko to sa original. No other way eh. Kasi nilagyan mo ng spacer sa ibabaw ng coil spring, magbabago na yung geometry talaga ng suspension. Masisira na yung alignment, center dito. Kanino ka mga nagpa-align dito? Ang dami na po eh. Oo. Meron sa Cavite, meron din sa Blooming Treat. Wala, hindi nila Hindi nila kaya i-align, no? naayos po eh. Wala na doon sa computer Wala nila. Kasi sinira nga yung ano niya, yung design niya eh. So ang gagawin natin dito, bro, mag-suspension overhaul na lang tayo. Apo. Tatanggalin ko ngayon yung inilagay na kalso doon sa coil spring Coil niya. spring. Tapos, training, ikutin mo nga ulit yung mga ball joints mo, sira din lahat eh. So matagal na rin pala na ganito na yung kondisyon niya. Opo, Oh. na rin. Sige, trainee. Ito kasing coil spring na to, nilagyan nila yan ng kalso doon sa ibabaw. Para nga itulak niya ngayon itong suspension arm para tumaas siya. Pero ang nangyari kasi dito, sumibat na yung suspension arm at halos hindi na naglalaro itong coil spring. Tatanggalin ngayon natin yung rubber lifter na nilagay doon. Kaso sasayad yung gulong. Opo. Kasi malaki na yung gulong na kinabit dito eh. Ito, pag tinanggal natin yung rubber lifter na yon, sasayad itong gulong dito. Ang gagawin ko ngayon, dadagdagan ko na lang yung body lift mo ng 2 inches. Kasi naka-body lift to ng 2 inches. Opo. Magdadagdag pa ako ng 2 para maging 4. War. Oh. Meron kami mga ginawang ganito, 4-inch body lift lang, pero ang nilagay kong gulong, 31. Ito nga sa'yo, 235/75 lang yata ito eh. Opo. 235/75 lang to. Kaya dapat hindi na kinalsuhan yung coil spring. Biro mo, laki na nagastos mo dito, kalso lang. Opo. Di ba? Yun ang gagawin natin. Magbabody lift tayo, kasi pag tinanggal ko yung kalso dun sa coil spring, bababa yan. Pero para hindi sumayad yung body sa gulong, lalagyan ko ulit na another
lifter na 2 Lifter. inches, magiging 4 inch na siya, tataas ulit. Babalik din siya sa ganito, pero wala tayong gagalawin sa suspension mo. Ibabalik natin sa original na suspension. Okay Yung po. settings niya. Yun lang yung kaya kong ano sa'yo. Opo. Ipangako. Opo. Nababalik siya sa talagang tamang ano. Pati yung pagkadiretso niya po. Oo, at madadala mo na yan sa alignment. Opo. Madadala mo na doon, maiko-correct na yung alignment. Oo. Dito nga, mga kapatid, tignan nyo. Ikot mo, ano? Ikot mo ulit. Ayan, tignan nyo mga kapatid, oh. Oh. Wala nang ano dito, wala nang thread, oh. Wala na po. Wala na. Susunod dito, ply nang lalabas. Pero dito, may thread pa. Kasi nga, mali talaga yung ginawang paglilip dito na yung coil spring, nilagyan mo ng spacer sa ibabaw. So, ang nangyari, naging negative camber. Negative Oo. camber. Gumanyan siya. So, yung gulong mo, gumanon. Ang gulong mo, pumiki. Kaya yung portion na to ang palaging nakadikit sa kalsada at ito hindi. Kaya na ano siya, nauubos. Nag-negative camber siya. Pumiki po yung gulong nito. Eh, itong bumper mo, hindi mo ba gustong paayos to? Natutuwa ka ba dito? Ha? Ayun nga po eh. Halika nga dito. Oh. Isa pa yan na problema mo. Kasi, Kamar J, itong bumper mo nakakabit sa chassis. Opo. Di ba? Yung body mo, meron nga tayong ano dyan yung spacer na goma. Opo. Eh, ang problema, itong bumper sa chassis, pinagdikit nila, de puro vibration ngayon yan. Opo. Pero ang original na bumper ng Adventure, nakamount talaga sa body yung bumper, yung mga original nila, yung plastic. Opo, yung plastic. Ito kasi, nag-steel bumper siya, iminount niya sa chassis, kaso nakadikit naman. Ayan, tignan nyo. Oh. Kaya lahat ng vibration ng engine, nararamdaman mo sa body. Di ba? Kasi yung engine, nakamount yun sa Nakamount chassis. sa chassis. Oh, kaya kailangan ito, mahiwalay ito. Tignan mo yung mga crosswind. Ito, tignan mo to. Oh. Nakahiwalay yan. Kita mo ba? Opo, may Nakahiwalay yan. May walay. Kasi pag nagdikit dito yan, magbabibrate yung buong body Magbabibrate. mo. Unlike itong mga ganito na Montero, palibasa plastic to, isang assembly to. O magkakadikit yan kasi ito sa body talaga to nakakabit. Okay? Pag ang bumper mo nakakabit sa chassis, hindi mo pwedeng idikit sa body. So isa pa yon sa ayusin natin, no? Okay po. Para mawala yung vibration. So yun mga kapatid, pag magpapaset up tayo, kailangan yung magse-set up marunong. Kasi pag hindi marunong yung magse-set up, mase-set up ka sa problema. Set up sa problema. Mase-set up ka talaga sa problema kasi lahat ng ginawa doon mali. Pati yung suspension mo, nasira yung kanyang geometry. Kaya kahit sino nga alignment, alignment shop, hindi niya kayang i-correct yung alignment. Mauubos lang ang pera May mo. ubos na. Ito, mga kapatid, tignan nyo. 4-inch body lift po ito. Yan. Tignan nyo, hindi pumiki ang kanyang gulong. Hindi siya pumiki kasi hindi naman namin ginalaw yung kanyang suspension. Suspension. Walang ginalaw dito. Yung body niya ang itinaas namin ng 4 inches. Naku, mapapagod na yung camera woman ko. Ito po, tignan nyo yan. 4 inches po yan. Yung lift block na ginamit namin. Yung sayo kasi 2 inches lang dito lang. Kaya ang mangyayari dun sa'yo, aalisin ko yung nilagay nilang 2 inches na lip block, magpapalit ngayon ako ng 4 inches. Tapos aalisin natin yung maling ginawa nila doon sa suspension. Pero kung gusto mo naman talagang pangmalakasan, pangmalaliman na baha, eto yun, papakita ko sa'yo. Eto yung mga pangmalaliman. Oh. Yung ilaw mo nga, ilabas mo ng konti rito. O ayan, minamount na namin yung rack and pinion. Pakita mo, pakita mo. Ito yung ating naka-double wishbone suspension. Ilawan mo, Albert. Ayan, oh. Oh. Yan, walang mga kinakalso doon sa coil spring. Coil spring na rin po kasi yan, eh, oh. At saka tignan nyo po yung suspension, naka-level po siya, hindi pa sibat. Samantalang yung Adventure na nandun, gumanon na yung suspension niya, eh. Opo. Di ba? Na, dumiretso na. Pababa ng ganun, pasibat ng ganun. O, kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, mga kapatid, dahil sa maswerte, yung may-ari nito, siya na po ang nanalo para ikabit sa kanya ito pong LSD. Ito, very rare po ito. Buksan ko na ulit. Ito po yung LSD na pang crosswind. Ayan.
Hindi po tayo magko-convert dito ng Pajero na LSD or kung kahit na anong mga model. Ito pong LSD na to, pakita mo mahal. Yan. Ito po ay 4.6 ang ratio. Original po yan na pang Isuzu talaga. No? Original po yan. Hindi po yan yung nilalagyan din ng mga kalso-kalso na LSD. Original po yan at ilalagay na natin dito sa crosswind po na ito. May-ari naman ito, isang OFW din. Magko-convert din po kami ng rack and pinion dito. At ngayon nga po, naglilinis din po ito ng EGR. Patingin nga kung gaano karumi EGR niyan. Sige nga, lukayin mo nga. Oh. Ayan, tignan niyo po kung gaano kadumi ang EGR niya. Oh, marami pa po doon sa loob. At ito po, bihirang-bihira din daw po magamit. Kaya lang, ang mga Isuzu po kasi, pag talagang mga naka-EGR yan, sigurado dudumi yan. Kahit na ang tinakbo lang yan ay 30,000, 40,000 kilometers, sigurado po dudumi yan. Balikan po natin to, itong adventure na to. Talaga namang pag ginamit mo to, para ka nasa adventure. Tingnan naman ang gulong, oh. Oh, labas na nga po ang ply nito, oh. Close up mo, mahal. Oh. Lumabas na yung ply. Siguro galing sa harapan to, nilipat mo. Hindi po. Lahat po yan. Talagang dyan na po yan. Sa likod na talaga? Opo. Kaya pagkapangit po daw kasi yung yung alignment, Oo. lahat po tatamaan. Oh, tatamaan niya talaga pag nasira yung alignment sa harap. Buti na lang sinabi mo yun. 'Di ba? Biro mo, sira yung alignment mo dun sa harap, yung caster, saka yung camber, lahat talaga tatamaan yan. Po. Kasi merong distance yung kaliwat kanan, halimbawa dito sa kanan, may distance yung dalawang gulong na yan. Opo, Kung nagbago yung distance nila, tatamaan din Opo, talaga to. Kumbaga pati yung calculation kasi niyan wala na. Oo, saka minsan may makikita ka, yung mga bus, yung mga truck, yung mga jeep na pampasada, Opo. diretso naman yung takbo nila, pero yung body nila nakaganon. May napansin ka na ba nun? Meron po. No, umaandar na ganon, pero diretso ang takbo nila, pero yung body, nakatagilid. Nakatagilid po. Yan yung mga, wala na rin sa alignment yung body, wala pa sa alignment yung kanilang mga gulong. Kaya mga kapatid, hindi naman natin sinisiraan yung gumawa nito, pero safety kasi. Ako hindi na gumagawa ng mga ganyan na lip. Lift. Bawal po talaga yan kasi delikado. Kaya kami, kung papayag kayo, body lift lang kami at saka yung double wishbone suspension. At yung iba naman, yung mga ganitong Montero, may inilalagay talagang aftermarket na lip blocks doon sa ibabaw nung shock mount. Hindi po doon sa coil spring. Kasi pag nilagyan mo doon sa coil spring, napuwersa po yung coil spring na ganun eh. Di ba? Dapat ang lagay ng mga lip na ganyan ay dito sa ibabaw ng shock mount. Parang bubuhatin niya lang yung body. Tapos dapat nagpapalit ng extended ball joint. Ito wala ring pinalit na extended ball joint. Wala po. O, pati doon sa lower. Tapos gumanon nga yung suspension, pati yung rack and pinion gumanon. Kaya every time na pumipihit ka ng manibela, gumigewang yan eh. Gumigewang po. Diba? Tama ko. Tapos, hindi mo rin talaga makukorek yan kapag napuno na ng pasahero to, ang tendency, ang arm niya, gaganon. Kasi napuno ka eh. Po. Di ba? Pag gumanon yung arm mo, kasabay ngayon yung rack and pinion, gaganon din. Yung toe in toe out ng gulong mo, masisira. Magto-toe out na ganon yun. Or toe in siyang ganon. Kaya masisira ang alignment mo. Di ba? Kaya sa mga nagpapa-align diyan sa mga Goodyear, Servitec, kung Motec, Rapide, mga ganyan, siyempre walang sakay. Wala po. Ilalagay ngayon yung alignment tools nila. Pag tinignan nila sa computer, hindi pwedeng 0-0 sa harap. Kasi magbabago pa yun eh. Pagka sumakay yun, dapat nakaganyan yun, medyo piki siya, pero pag sinakyan ka, mga -3, pag sinakyan ka, dumidiretso yun. At saka pag umaandar yun, dumidiretso yun. Hindi pwedeng diretso kagad. Kaya yun ang naging problema nitong adventure na to. Walang ibang way, papalitan lahat, ibabalik sa original, yung mga pyesa niya, at magbabody lift lang tayo. Yun lang yung pinaka-solutions. Pero, medyo may gastos. Opo. Magkano ba ginastos mo rito nung nakaraan? Nasa 140 po yan. 140. Opo, 140. Tapat na yun. Hindi pa. Hindi pa? Ano pa lang po yun, plus pa lang po yun. Parang 150 ganun. 150. Tapos nung pagkatapos mo kinuha doon, nagpaulit-ulit na yung problema. Oo. Nakakamagkano ka na ngayon dito? Ayun ang hindi na natin alam. Hindi na alam, nasa 200 na. Di bali, ano naman masigla ka naman at ibabalik naman lahat sa iyo yan. So yan mga kapatid pag magpapagalaw kayo ng inyong mga sasakyan na gusto nyo ma-set up, dapat doon sa talagang marunong para hindi masayang ang inyong pera. Okay, ito mga kapatid, tignan nyo. Ito po ang tama ng mga piston.
Ito pong crosswind po na yan. Grabe oh, tignan nyo. Oh, at nag-stack up na nga po yung piston ring. Oh, hindi na po siya gumagalaw dyan. Kaya nung ito ay itinutulak-tulak ni Rudy kahapon, ayaw nang gumalaw. Ito po ang tama ng piston. Gumasgas na po siya doon sa liner. Ayan. Kaya talagang nag-loose compression siya. Halos lahat po yan. Ayan ang mga tama niya. Oh. Oh. Okay. Sa likod, ganun din. Mas grabe. Itong isa, ganun din. Oh. So, dito sa kabila, wala. Ito yung 1. Ito naman yung 4. So dito sa 4, kaunti lang. Ito lang, oh. Oh. Kaya hindi masyadong nagasgas yung liner. Meron din pala siya rito. So yan mga kapatid. Pinakita ko to dahil yung may-ari nito nasa ibang bansa. Kaya mas makakabuti, i-video ko itong nangyari talaga sa kanyang makina. At ito po, diretso general overhaul na po tayo dito. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa akin channel. Kahit na bumabagyo, malakas ang ulan, bumabaha dito sa Antipolo, bumabaha diyan sa Kapatagan. Mga kapatid, kasama ko pa rin po kayo sa aking mga pagbablogs. Ang sabi nung iba, wag ko daw samahan ng politika ang aking mga vlogs. Hindi ko naman siya sinasamahan eh. Kaya lang, connected kasi yung mga pagbaha na yan sa pag-maintain natin ng ating mga sasakyan. Kaya importante rin na mahahaluan ng konting alat ang ating mga video. Yun nga po yung alat na yan, yung pagbabaha sa mga lansangan po natin. Mga kapatid, salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.